sulitin mo lang yung time with them habang kasama mo sila. Sabi ko, Danish, kunin mo yung yung nakasulat. Diyan ako parang, let's go! Saan tayo? Midnight snack tayo. Ganon. Kahit sa labas pa yan. Grabe yung pawis ng kami ito. Unang na-meet ko si Danish, I believe, nung nag-badminton kami sa Orlando. Way back 2022. Yeah. Yun, badminton friends with church community. Wala pa kami pakialam sa isa't isa. True. First impression ko kay Danish, siguro very strong character, very friendly, and genuine lang lagi yung pag-approach niya sa mga tao. Ako first impression kay Chichan, introvert talaga. Parang hindi kanya kakausapin pag hindi mo siya kakausapin. Pero, minsan siya rin nag-a-approach. Pero mostly, pag di mo na siya kinausap, hindi kanya kakausapin. First date siguro nung niyaya ko siyang sa Blue Bay, malapit sa MOA. So doon kami first date. Actually, kumain pa kami sa yung Chicken Star. Ayan, Hot Star, sorry. First date, siguro ang masasabi ko yung official kasi nag-yes na ganyan, na mag-lay down sa may MOA. Tapos may plano siya. Pero sabi ko, nag-crave ako ng inasal na palabok. Sabi niya, inasal tayo first date. Kanya sabi ko, yun yung gusto ko inasal. So, after nun, nag-coffee bean na lang kami. So, yun yung first date for me kasi official na nag-yes. Favorite things about KD, siguro number one is yung pagiging marami niyang kwento, always. Hindi siya naubusan actually ng kwento. Ayan, mga chismis, hindi joke lang. Ng mga kwento niya, tsaka kung paano nangyari sa araw niya, ganyan. Siguro isa pa is yung yung mga maliliit na bagay na ginagawa niya, for example, yung paglalakad lang namin sa mga city lights, gano'n. Mga small things na gano'n. So, ako, favorite ko kay Christian ay pagiging consistent niya. Kasi lately, sobrang dami kong OT sa work. Pero kahit umabot akong 10 p.m., naghahantay yan sa baba ng building namin. Consistent yung pagsusundo, consistent yung panunuyo. Stressful yan. Tapos, consistent din pag, nyari, masama pakiramdam ko, dala kita food. Ganyan. Consistent yung ganun niya kahit 1 year na mahigit. Una, madami kaming opposite ni Danish, pero siguro yung pinakang alike siguro is yung Teka, nag-buffering ako. Nag-loading yung isip ko. Diba ang dami? Kasi puro opposite kami. Siguro na lang. Yung pagiging family person. Hindi kami pantay, pero gusto ko sabihin yung pagiging madaming activities. Like, ako, okay din ako sa sports, pero siya yung talagang sport. Pero, gusto ko rin ma-involve. And yung punta tayo dito, ganyan. Try natin dito sa food. Movies. Yan yung mga trip namin parehas. Kahit ayaw niya ng Tagalog movies. Ayan, bilang ka. Yes, ayan, marami yan for sure. Una is, yung level ng namin. Ng character namin. Kasi minsan ang taas talaga ni Danish. Ako naman parang chill-chill lang, ganun. Tapos siguro yung lang din, kung paano mag-approach sa tao. Si Danish kasi mas kaya niya, mas extrovert siya. Ako mas introvert ako. Mas okay sa akin yung mga deep conversation na kami dalawa lang ng tao. Si Danish kasi kaya niya talaga ng ng maramihan talaga. Kaya niya sumabay sa ganung crowd. To add on dun sa crowd socialization, 10 p.m., as in baba na si Chichan. Ako parang, let's go! Saan tayo? Midnight snack tayo. Ganon. Kahit sa labas pa yan. So, another thing siguro na different kami, yung character ni Chichan ay, sige, let's endure. Parang, ayaw na. Tama na to. Pero siya hindi, push lang natin to, kaya natin to. Actually, yun din yung sa mga dinrim ko yung ganung ka-genuine lang na proposal. Yung intimate, at the same time kasama lang yung friends. Tapos,
tahimik lang yung lugar, may enjoy mo lang yung moment with her. And doon mo ma-ask yung yung kung mag-yes ba siya sa marriage. Actually, I was really praying na, Lord, gusto ko na siya kasama. So, tapos kinakausap ko lang din yung leader ko. Sabi ko, te, ganyan. Paano kaya? Enjoy mo lang yung moment kasi baka manakaw sa'yo yung moment na kada magdidik kayo tapos i-expect mo na mag-propose siya tapos hindi. Parang maruruwin yung vibes na kasi hindi na-meet yung expectation. So, every time na magde-date kami, parang ninanamnam ko yung moment na kami moment time namin talaga. Whether hindi siya mag-propose or mag-propose siya, masaya ako. Siguro nung proposal na, kasi nung anniversary namin yun, dalawa yung binigay niya sa aking date. 22 tsaka 23. 23 yung anniversary namin. Sabi ko sila, feeling ko 23 to. Knowing him, sentimental siyang tao. Gusto niya 23, parang 1 year. Tapos sabi ko, hindi pwede ng Sunday kasi wala si Pat. May ganap si Pat siya, mag-church, ganyan. Tapos sabi ko, baka hindi yun. Ask ng help yan. Tapos nung 22 na, maganda talaga ako noon. Kasi may time akong gumet up. Tapos sabi ko, ay, wala na ang friends. O, bilis sila umuwi. Yung mga tao may kanya-kanyang ganap. So, okay lang. Kasi may date naman kami. So, pretty lang ako noon. Masaya ako noon. Tapos nung nagbo-book na kami, papuntang Blackbird. Sabi ko, hala, doon ba siya nagpro-propose? Proposal na ba to? Tapos dumaan lang pala kami. Dumaan na kami. Doon lang kami bumaba. Hindi. So, basag na ako agad dito. Hindi to right to. Tapos nagmanam kasi kami that time. So, sabi ko, knowing Chichan, hindi magpro-propose ng ganito ka. I mean, kasi sa Manam, di ba, parang cozy naman siya, pero family ambience siya, so medyo maingay pa rin. Pero biglang nagdidim yung lights. Sabi ko, dito na yun! Tapos hindi nagdim yung lights kasi doon. Kasi hindi namin alam na may ganun. May oras ata sila. Nagdidim talaga yung lights. So, tinayin natin, nag-CR siya. Tapos, ang tagal niya, sabi ko, baka paglaki siya, sing-sing na rin. Pero wala. Sabi ko, I think this is not the night. Sabi ko gano'n. Tapos nag-bill out na siya. Tapos sabi niya, love, ikaw na lang mag-book. Kasi malulobot na daw siya. Sabi ko, sige, ganyan. Sabi ko, mag-book na. Hindi talaga tonight. Ganyan. Baka bukas. Tapos nung sabi niya, lakad muna tayo. Nung gumanon siya, sabi ko, lakad. Okay. What if lakarin hanggang bahay? Sabi ko. Tapos nung palakad na kami ganyan. Sabi niya, daan tayo dito. Tapos sabi ko, basta dyan. Yung damit ko ay ang haba. May inis-inis na ang person. Dumaan kasi hindi ako nag-e-expect. So sabi ko, wait, dito natin dumaan kasi dito yung tuyo. Tapos pagdaan namin, biglang tumutugtog yung palagi. Sabi niya, narinig mo? Sabi ko, alam mo ba, in just span of 10 days, ito na yun siya. So pa nagbibigay pa ako ng trivia sa kanya kasi wala na sa isip ko yung proposal. Tinanggap ko na eh. Tapos naglalakad, biglang may nakita akong naka-set up doon. Hindi ko na rin na-expect na sa akin yun. Kasi may taong nakabantay doon. Sabi ko, lapitan natin. Sabi niya gano'n. Sabi ko, wag, baka masira natin. Baka dumating na yung gagamit. Sabi ko, hindi, tingnan lang natin. Silipin na lang natin. Nung pinapalakad niya na ako sa gitna nung something, sabi ko, nanginginig na ako. Sabi ko, oh my gosh, I think this is mine. Kasi may puso-pusong kandila doon. Sabi ko, ano to? Iaalay ba to? Tapos may tingin siya. Nakita ko na yung pangalan ko. Tapos may note, ganyan. So, sobrang genuine nung moment. Kasi biglang nakikita ko na lumalabas na yung friends. Pati yung kapatid ko na nasa on the way, naka-video na rin. So, tapos may kumakaway na rin sa taas. So, parang masaya siya kasi parang alam ko lang na prepare niya talaga yun. Tapos sinishare na rin nila kung paano sila nag-planning, ganyan, with friends. Nagpaalam na rin siya kay mama. So, parang, Yung kwento ko lang din yung yung backstory din. Nagpe-prepare kami actually, lakas na rin ng ulan noon. Tapos pagpunta nila Michael, Tope, tsaka sila Pat, tsaka yung group natin. Yung mismong Ayala Triangle, ginagawa. So parang sabi ko, parang sira yung plano. Kaya sabi ko na lang din kila Michael Tope, kayo na bahala maghanap na kung saan mismong puno yung paglalagyan ng natin, ng props natin. And then eventually nagte-text sila, umuulan pa. So kailangan kong pahabain yung kwentuhan namin sa Manam. So ayun, buti na lang din, ang daming kwentuhan lang din. Kilala niyo naman si Danish. And then eventually, naghihintay na rin pala yung grupo na lumabas tayo. Sila na yung natagalan sa atin kasi nga talagang sinulit din natin yung oras. yeah. And then paglabas, basa yung kalsada, tapos pumipiglas ang person. Dito tayo. Sabi ko, teka lang, makinig muna tayo. Yun lang. Buti na lang sumunod din siya. Tapos nung naglalakad, may nakita akong tao.
Dun sa ewan ko kung sino tong taong to na naka-VIP, naka-premium pa yung niya. And then, nung nandun na sa puno, nakita na namin yung heart shape. Sabi ko, Danish, kunin mo yung yung nakasulat. Kasi dapat iisa-isahin niya yun na nakatalikod siya para pagharap niya, nakaluhod na ako. Ang ginawa ng person, paghugot, nakaharap na kagad. So, wala, no choice. Go with the flow. Kailangan ko na lumuhod kahit nakaharap na siya. And then, ayun. Yun yung nangyari. Praise God. Ako siguro, makita ko lang din, masaya yung mga tao. Then, mas mabilis sila more than sa aming dalawa. Mas makita yung family, friends na itong wedding na to, it's about kay Lord. Kasi siya naman yung nag-orchestrate ng lahat eh. And at the same time, siguro, favorable weather. And, mag-manifest lang yung glory ni God dun sa place. Ako, looking forward ako sa wedding namin na ma-enjoy namin parehas ni Chichan, yung union namin with our family and friends. And yung event flow ay maging, alam mo yun, parang tuloy-tuloy lang, wala masyadong gulo or disconnect, ganyan. And maging light lang yun din na yun. Everyone is just rejoicing and happy to be there with us as we celebrate na our love. Siguro message ko kay Danish. Alagaan niya lagi yung sarili niya habang hindi pa kami mag-asawa. And continue to seek God. And at the same time, enjoy mo lang din yung time with the family, especially with Mama Joyce, kay Dane, tsaka kila Ate Danix, Ate Jess. And sulitin mo lang yung time with them habang kasama mo sila. Enjoy mo lang kahit yung mga maliliit na bagay, kahit yung mga gawaing bahay, ma-enjoy mo lang din with them. Message to Christian, advancing towards our marriage. Siguro sana hindi ka magsawang magmahal, magpatawad, humaba ang pasensya. And I pray that even if, parang in-expect naman namin na hindi siya bed of roses, but despite of that thought or idea na hindi siya magiging madali, mag-e-enjoy kami in happy moments and tension moments. And yun, enjoy to grow. Actually, growing moments with Him. Siguro, ang pinakalagi ko pinapag-pray kay Chichen is mas mag-grow yung love niya towards God. More than me. Kasi yun yung security ko na if Chichen loves God, Chichen will love me more. Much better.